Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo balitang napapanahon, balitang kabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga kabigtan, anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, big news na yun. Pilipinas, kasama nyo araw-araw, big news ka big time, anytime. Big news ka big time, anytime. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo balitang napapanahon, balitang kaabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga kabigtan, anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, big news na yun. Pilipinas, kasama nyo araw-araw, big news ka big time, anytime. Para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, big news ngayon Pilipinas. Kasama nyo araw-araw, big news ka big time, big news ka big time, anytime, anytime. Big news ngayon Pilipinas, kasama nyo araw-araw, big news ka big time, anytime, anytime. Big news ka big time, anytime. Panginoon, maraming salamat sa laging pag-alalay sa amin, sa laging pagtulong sa amin. We really appreciate all these things sa aming mga buhay. Ngayon po, Panginoon, alam po namin na lagi po kayong nakabantay sa amin, na lagi po kayong handang magbigay ng suporta sa amin, at lahat ng ito'y ipinagpapasalamat po namin sa inyo. Alam namin, Lord, that we can trust your love, we can trust your blessings, and we can trust your faithfulness, and we know that your presence in our lives is more than enough. Panginoon, ngayon pa lang, salamat na. Alam namin ang pagtulong mo ay hindi na magtatagal, na magbabago na ang dapat mabago, na mapupunta na sa way namin ang lahat ng tulong na kailangan namin. Panginoon, tulungan mo rin ang aming bayan. Tulungan mo nang makabangon ng tuluyan ang aming bansa. Kami ay maniniwala at magtitiwala na darating na ang tulong na laman ng aming mga dasal para sa Pilipinas. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo.
Standard Time, mga kabig time, mga oras po natin sa inyong maorasan ngayong umaga ay alas 5:50 na po ng umaga. Good morning po sa inyong lahat mga kabig time, and samahan nyo ko until 7 o'clock in the morning dito po sa ating balitaan sa Big News ngayon Pilipinas. At syempre araw po ngayon ng Martes at June 24, 2025. Ano? And good morning po sa lahat ng mga kabig time po natin. And of course, syempre don't forget to share, like, and follow po ang ating live today. Ito po sa ating programa sa Arangkada Balita. Good morning Pilipinas. And syempre sa ating mga kabig time po dyan, ako maulan po ngayong umaga ha. Ingat-ingat po tayo dahil syempre nga maulan. Ay kailangan po nating magdala po ng paayong, yung mga pananggaho natin sa ulan. Kasi alam mo naman, pagka ulan ay mababasa lalo po yung mga kababayan po nating mga motorista po dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, don't forget to share, like, and follow po sa ating mga kaibigan po dyan sa nakikinig po sa ating walk-up station sa 106.1 po dyan po sa Tacloban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dyan po sa 94.3, dyan po sa Rizal, Binangunan. Good morning. Good morning. And gandang umaga din po sa ating mga kaibigan po dyan sa 106.9 dyan po sa BNN Bicol. Good morning po sa inyong lahat. Good morning! And of course, sa ating mga social media account, gandang umaga po sa lahat ng mga kabig time po natin. Lalo po sa mga nanonood po sa ating ngayon dito sa ating social media account sa Big News Ngayon Pilipinas. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning! And kahapon po ay kapanunumpa ni Mayor Endon Brosi po ng Laurel. Congratulations Mayor. Wow! Congratulations! And of course si Mayor ng Talisay, Mayor Nestor Natanawan. Good morning. Wow! Congratulations! At naging success ang kanilang panunumpa kay Congressman 3rd District Maria Teresita Colliantes. Magandang umaga po sa lahat ng mga kabig time po natin na ika nga po ay ating pong kasama kahapon po dyan sa panunumpa po ni Mayor Lindon Brose ng Laurel. Napagandang umaga dahil isa din sa mga kasabay sa Tilapia Festival. Yan po sa bayan po ng Laurel. Good morning sa lahat ng mga taga Laurel. Good morning! And of course, gandang umaga din po kay Ma'am Lynn ng PIO, Public Information po ng Talisay. Magandang umaga po sa inyo. And of course, kay Mayor Nestor Natanawan. Good morning po sa inyong lahat po dyan. Good morning! Napaka babang loob po ni Mayor Nestor, ganun pala siya magsalita, napakababang loob. Yan po dapat. Yan po yung mga, ika nga po ay mga mayor na mahal po ng ating makababayan po yung mga dyan po sa Talisay, Batangas. Good morning! And of course, sa ating mga kabig time, nako, ang araw po ngayon ng Martes. Medyo maulan po ang inyong mga lugar, kailangan po nating magdala po ng mga panangga, And syempre, doon sa Laurel ngayon, parang diniklara ni Mayor Lindon Brosi na po walang pasok ang ating mga public school, And of course, sa mga private dahil nga maulan na maghapon ngayon, Ako, medyo tayo ingat-ingat dahil nga may bagyong parating, And of course, ipapray din po ng ating mga kababayan. Ako, nag-umpisa naman ang Iran, talagang pinaulan na naman ng missile ang Qatar, ang kampo ho ng base militar po ng US. Kaya nga po, kaya yung sinasabi ko, yan ay talaga namang nanggulo ng US, hindi naman ho talagang uurong ang nasabing Iran, ay napakalakas po ang mga sandata ng Iran. Dahil nga syempre sa
particular ito ay pinasabog ng US, ano? Tatlong station nito, ano? Gumanti lamang ang Iran naman doon sa Qatar. Kaya sabi po ng Iran, president po nila, minister nila, na gagantihan nila ang mga US base na kung saan po ay mga karantig bansa na kaya ho palanan ng missile ng Iran, mga kabig time. Good morning po sa inyong lahat. Good morning! Ang oras po natin, ang oras natin mga kabig time ay alas 6:04 na po ng umaga. Wake up! Kilos-kilos kung may mga pasok pa ho doon sa ibang mga school. Aba kayo po ay paspasan na ho ninyo ang inyong mga paggilos po dyan, ha? Siyempre para hindi po kayo nag-late, malate, ha? At hindi ho kayo maghahabulan sa mga sasakyan na ika nga po ay unahan. Di nga. Sana wag ganun, ha? Kailangan po natin ito ay kayo po ay kumilos ng ayon ho sa inyong mga pagkilos, no? Maga po kayo, ha? Kumilos mga kabigan. Wake up! Ay kailangan, no? Kasi pagka kayo na naman ay malate, nako, yari na naman kayo, ha? At syempre ay mga ilang araw na lang, abay tapos na naman po ang buwan ng June. Syempre ay nanunumpa na po yung mga elect official na nanalo po dyan sa inyong mga lugar, sa inyong mga distrito, sa inyong mga probinsya. At syempre ay panibagong administrasyon yan, no? Sana po ay tuloy-tuloy ho ang itong mga bagong administrasyon na ikaw ho ay yung pagtiwala po ng taong bayan sa inyo. Aba, ayusin po ninyo yan, no? Yan ho ay huwag ninyong sirain, ha? Para ika nga ay makabalik-balik naman kayo. Kasi pag sinira ho ninyo ang tiwala po ng taong bayan, hindi ho kayo magkabalikod niyan. Ganon? Oo, ganon. Kasi pag kung kayo ho ay maganda ang tiwala at lalo mas pinabuti pa ho ninyo, hindi yan po ay tinatawag na congrats. Wow! Congratulations! Kung hindi naman ninyong ginawa ang inyong mga sa pangalawang pagkakataon, sa unang pagkakataon, pangatlong pagkataon, hindi ang mangyari po yan mga kabig time ay bye-bye na lang. Sana all. Ganon, di ba? Yan po oras natin mga kabig time, oras alas 6 na po ng umaga. Standby sa ating mga balita dito sa Big News Ngayon Pilipinas, nationwide. At syempre maghahatid ng balita at serbisyo publiko. Ako pang inyong kaarangkada ngayong umaga, Big Time Bong na podong nagpupugay ng isang magandang umaga, bayan. Good morning! Sambahin sa ating mga balitang lokal, balitang nasyonal at balitang abroad ngayong umaga. Standby mga kabig time. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Palawin standard time mga kabita, mga oras po natin ay alas 6:07 na po ng umaga. At tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Good morning! Samantala sa ating mga balitang national ngayong umaga, Balitang nasyonal. sa balitang nasyonal ngayong umaga, tugon ni BP Sara Duterte sa right and of Somo, formal nang natanggap ng Senate mga kabigtan. Arangkada. Samantala ay insaktong alas 5:49 ng hapon na formal na itong natanggap ng Senate Impeachment Court ang answer ng kautilin o tugon dito sa
Vice President Sara Duterte kaugnay dito sa isyong right and summons sa kanya. Pinadala ang dokumento sa messenger ni Arnel Barentitos Jr. Ng Porton o Narbasa at Salazar Law Firm na ito ay magpresenta kay BP Sara sa paglilitis sa 6 na mga makakapal na kopya. Ito ay pinadala sa Clerk of Court o sa opisina ng Senate Secretary Renato Bantog Jr. Nasa 35 pages ang nilaman ng kopya. Natugon ni BP Sara sa right of summon. Ang answer ito ay nakasama doon ang avoid o EV o inistu, avoid from the beginning, kung saan po ay nais po ng kampo ni Duterte na ipa-dismiss ang nasabing kaso. O narito ay binigyan ni Duterte ng non-extensible period na ho sa 10 araw upang ito ang magsumiti ng kanyang sagot. Wala ho naman sa oras na ito matanggap ang right of summon ang kopya na reklamo sa alinsunod sa Article 7 sa impeachment, mga kabig time. Itong impeachment roll ay nakatanggap naman ang kanyang opisina ng kopya noong June 11 hanggang alas 7 ng gabi lamang ang inihintay ng clerk ng court na ito si Bantog na ito ay sagot ni BP Sara, ngunit umabot ito. Binigyan naman ng kopya ang Senate President Francis Escudero at si Impeachment Court spokesperson Attorney Regional Tungkol. At iikot ito sa lahat ng mga senador, mga kabigtay. Arangkana. Balitang Nasyonal. Malamang standard time, mga kabig time, mga oras po natin. Alas 6:10 na po ng umaga. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon, Pilipinas. Arangkana. Samantala sa balitang nasyonal, ESCO ay tiniyak na one strike policy ang koto. Arangkana. Tiniyak naman ni Manila Mayor-elect Francisco Esco Moreno ang dumagungso na ibabalik niya ang one strike policy laban sa anumang uri ng pangungutong sa pagsisimula sa kanyang administrasyon sa Hunyo 30. Ayon nga kay Moreno, wala po ang katiwalian sa lungsod, kaya ngayon pa lamang ay pinalalahanan niya ang lahat ng mga empleyado ng City Hall. Sinabi naman ni Dumagoso na agad itong tanggalin ang mga nahuhuling gumagawa po ng katiwalian sa City Hall ng Maynila. Anya ay walang palusot, walang pakikiusap. Agad nitong sampahan ng kasong sinumang empleyado hanggat mayroong complaint, mga kabigtay. Dagdag naman ni Dumagoso na ibabalik ang sigla ng kaayusan ng Maynila, particular dito ang tambak ng mga basura sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, mga kabigtay. Arangkana. Balitang Nasyonal. Malamang standard time, mga kabigtay, mga oras ay 6:12 na po ng umaga. Tuloy-tuloy ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon, Pilipinas. Arangkada Balita Nationwide ngayong umaga. Samantalang sa Ronda Probinsya, balita ngayong umaga. Big News. Ronda Balita. Sa Ronda Balita ngayong umaga, hackers na ito ay pinanawala ang hawak ng mga Chinese, laglag naman sa Cavite.
Naaresto ang dalawang hacker na ito ay paniniwalaan na hawak nga ng mga Chinese ang mga pag-hack sa o itong pagbubukan sa mga importanteng confidential na system. Mga computer na ito ay nasabat sa mga pulisya. Itong sinagawang operation sa Barangay Molino 6 sa Bacoor City, Cavite. Ayon nga sa report, kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Christian at Marcy. Nakapwa ngayon ay naharap sa mga kasong violation of measure of a device on illegal interception and system o interference under sa Republic Act na 10175 or City of Cybercrime o itong Prevention Act of 2012 sa exponents under sa Commonwealth Act ng number 616 sa Exponent Act number 1941. Sa ulat po ng pulisya ay matapos ang nasilang itong matanggap, ang nasabing impormasyon umano ay nagaganap sa pag-espiya po ng isang lugar naman sa Cavite kung saan ay ang paghahaka ng mga sensitibong impormasyon sa mga pag-espiya gamit po ang makabagong teknolohiya mga kabig time. Kung alas 12:45 na madaling araw nang ito ay nagsagawa ng checkpoint operation ang mga kasama ang pulis sa Cavite o PIU at Cavite ng ACG at Shoulder Health sa Barangay Molino, 6 ng nasabat ng mga suspect. Sa loob ng sasakyan dala ang mga ito ang Toyota Rush na may plate number NAS o 8711 na ito ay na-discovery at ibang mga klaseng mga machine na gamit ito sa pag-espiya sa pag-hack ng mga computer o data ng AGCA o itong e-government or governance for civil aviation sa mga gamit po naman sa pakikinig sa mga usapan. Kabilang dito ang hinahack ang ng mga suspect ang aktibidad o itong pag-espiya sa pagkuha ng impormasyon sa komunikasyon naman ng gobyerno mga kabigtay. Arangkada. Ronda Balita. Samantala sa Ronda Balita ngayong umaga. Ronda Balita. Sa Ronda Balita ngayong umaga mga kabig time, missing naman ng DLSU. Student ay natagpuan patay sa Cavite. Arangkada. Matapos ang 15 araw ang pagkawala sa Bonifacio Global City sa BGC na natagpuang naagnas na ang bangkay na halos hindi ito makilala ang isang law student sa De La Salle University of DSLU sa isang bakanting lote sa barangay Sapa sa Naik, Cavite noong Sabado mga kabigtay. Kung alas 1:40 o alas 1:20 ng hapon na ito ay madiscovery ang sa bakanting lote ang pag-aari po ng MGRL Realty. Ang bangkay o ng biktimang na si Anthony Banayan, Granada, 25 anyos. Inulat nitong nakalipas ng Hunyo 8, dakong alas 9:40 po ng gabi, na huling itong nakitang buhay si Granada nang ito ay makuna ng CCTV habang ito ay naglalakad sa Suloy-Soy Bridge sa Barangay Sapa sa Naik, Cavite. Sabay nito ang ulat na siya po ay nawawala. Una rito ay nakuna ng CCTV ng pulisya ang Granada o Ridgewood na primer o itong kondominium na ito ay sa kahaba naman ito ng Sipay o sa Taguig City noong Hunyo 8 alas 6:30 po ng gabi. Naman naghahanap ang pamilya nito o itong paghahanap ng mga pamilya ito sa mga otoridad na nais ito hanggang sa matagpuan kahapon noong Sabado o sa nasabing lugar na wala nitong buhay ang nasabing estudyante ng law. Ito
Dito ay natagpuan ang report na naman nagtungo sa lugar ang scenes of the crime cooperative ng Soko at ito ang periniseso ng crime scene. Ito ho natagpuan na isang drain itong clog free sa isang botelya ng plastic sa tabi po ng labi ng biktima. Na positibong kinilala ng kanyang ama ang binata base nga sa suot ng damit ng mga kagamitan ng araw na indiliklang itong nawawala, mga kabigtay. Ayon nga sa Cavite Police na ang biktima ay nakasuot ng kulay puting sweat at kulay asol na jogging pants na may dalawang kulay na dilaw na articles o stripe, kulay puting crocs or sliver. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso upang mabigyan ng linaw ang nasabing insidente, mga kabigtay. Arangkada. Ronda Balita. Malaman Standard Time, mga kabigtay, mga oras po natin sa inyong mga orasan. Alas 6:19 po ng umaga. Tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon Pilipinas. Naghahatid ng balita at serbisyo publiko. Samantalang sa Rondang Balita ngayong umaga. Ronda Balita. Sa Ronda Balita naman, isa sa suspect sa pamaril at dalawang estudyante timbog naman ng mga parak sa SGDM, mga kabigtay. Arangkada. Samantala, arestado ang 40 anyos na babae most wanted person sa city level for the month naman ng June 2025. Sa bisa noon ng warrant of arrest ng WOA lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Inilala ng pulisya ang narestong wanted na si alias Angel. May asawa at residente ito sa barangay San Roque, mga kabigtay. Sa report ng pulisya, sinabi po sa ang warrant of arrest na ito ay ng akusado para sa warrant section ng San Jose del Monte, Bulacan Police Station na katuwang dito ang 301 First MC o RFB, 3 para sa third naman ng SOU. Itong PNP at Maritime Group bandang alas 8:56 po ng umaga. At noong Hunyo 20 sa Purok 3 sa Barangay San Roque, nabatid dito ang warrant of arrest sa kasong 2 count na murder at nilabas naman ang RTC branch ng 120 ng SGDM sa Bulacan nitong Hunyo 18, 2025 na walang itong rekomendang piyansa, mga kabigtay. Sinabi naman na nahuling si Angel kasama po ang asawa nito. Young suspect si alias Randes pamaril sa dalawang binata na sina Ray Allen 20 anyos at Jeric 20 anyos. Kapwa criminology student. Oy nako ha. Sa barangay San Isidro, ito ay pinagbibintangan. Nakakasuntukan po ng kanilang anak noong Abril 21 nasa coffee shop sa barangay Paradise Street. Nakuha na ng CCTV footage ang pagtangkas ng suspect na may bahay na si Angel at ang anak nitong binatilyo walulan sa motorsiklo sa ilang segundo ng pamaril sa naturang coffee shop. Samantala, ang akusado ay kasalukuyan naman nasa kustudiya facility para sa proper documentation, mga kabigtay. Arangkada. Ronda Balita.
Samantala, ang oras po natin ay alas 6:23 na po ng umaga. Kilos-kilos na po mga kabig time dahil tanghali na. At sa ating balitang Ronda Probinsya, 3 abort station. Huli naman sa entrapment sa Cebu, mga kabig time. Arangkada. Samantala, arestado ngayon ang sa entrapment operation ng mga tauhan ng police sa regional office ng Pro 7. Ang 3 individual na sinasabing sangkot sa insidente sa mga abortion o magpa-abort o ibig sabihin, yan po ay magpalaglag. Nako naman. Dito sa Lilon na Cebu noong Hunyo at 13. Patay nga sa report na tinanggap naman ng Pro 7 Director Police Brigade General Rodrigo Limarana na nakatanggap sila ng impormasyon na may sinasagawang intentional abortion para o pag-abort o paglaglag kung saan at 2 patay sa pitos tagpuan sa Hunyo at 13. Agad naman nagsagawa ng investigasyon ng mga tauhan ni Marana at matukoy sa ang nasa likod ng nasabing insidente. Ikinasa ang joint entrapment operation noong Hunyo 9 o Hunyo 19 na pinasani naman ni ang person ng RSPU o 7 o RID 7 at CMFU Cebu City at Mabolo Police Station sa isang lodging house sa North Reclamation Area sa Barangay Karet, Cebu City. Huli sa akto ang 3 suspect na hindi pinangalanan habang nakumpiska naman ang ilang gamit sa kabilang dito ay ang Cytotec o tablet sa isang ori po ng abortion o pills para ho sa antibiotic at surgical tools at glove, towel at lubricant para ho naman sa ginagamit ng mga ito at isang flashlight at itong Mark Bunny na binayad sa nasabing operasyon. Nanawagan tayo doon sa mga naging biktima nitong mga sindikato at itong grupo na ito sa come out in open para makipag-ugnayan tayo sa Cebu City Police Office kung saan ay sa tingin ninyo na may mga na-violate ang inyong mga karapatan o kaya ho naging biktima sa grupong ito na pwede ho kayo magsampa, no? Pumunta kayo sa tanggapan o City Cebu City Police Office para ho sa mga reklamo laban sa mga sabing mga abortion. Diba? Samantala, iba yung mga big time, yung iba ay gustong magkaanak. At para ho ay para sa isang pamilyang masaya, no? Samantala, itong mga taong ito at gawa-gawa ng hindi kanais-nais at ipa-abort lang, ipalaglag ang nasabing sanggol, ano? Dahil nga sa kahiyaan, no? So yung ginawa ba ninyo, kayo ba ay nahiya sa mga bagay na yan, no? Ayan ho ay inyong sinatuparan sa inyong mga sarili. Dinamay ninyo yung mga sanggol sa inyong kapupunan, no? Na ika nga ipalalaglag po ninyo, no? Na walang kapuwang at walang kaalam-alam, nasabing sanggol sa tiyan, ho. Doon sa mga napapalaglag po dyan, yan ho ay isang mortal, makasalanan po yan at pwede ho kayong makulong, mga kabig time. Iwasan po natin yung mga ganyang mga bagay, ano? Hindi po tayong gumawa ng hindi ka nais-nais, ano? Lalo po dating sa paglalaglag, na kung kayo ay nabubuntis. Yan po, kung hindi kayo makagawa ng inyong mga kasalanan, huwag na kayong bumuntis. Huwag na kayo pumasok sa isang bagay na hindi ho ninyo kayang bigyan ng responsibility, mga kabig time, di ba? Yan po, no? Iwasan po natin yan, lalo sa panahon ngayon. Dahil nga sa evolve, sa iba-iba po ang sistema ngayon. Dahil nga ito sa mga gadget, sa mga teknolohiya, iba-iba po ang mindset ng mga kabataan sa ngayon, mga kabig time. Ever ho, hindi kabataan, bata, matanda. Same, no? Yan po ay iwasan po natin at lalo ho sa ating mga magulang, yung mga pangangaral sa ating mga anak, mga kabig time. Arangkada. Ronda. Ronda Balita.
Palabing standard time mga kabig time, mga oras po natin sa inyong orasan ay alas 6:28 na po ng umaga. Samantalang sa ating balitang abroad ngayong umaga mga kabig time, sa balitang abroad ngayong umaga, ang Pilipinas ay nanawagan ang mapayapa at diplomatikong solusyon para ho dito sa pagpapatuloy ng atensyon sa Middle East. Nanawagan naman ang Pilipinas para ho sa mapayapa at diplomatikong solusyon para ho patuloy ang nasabing krisis dulot ng tensyon sa Middle East. Isang statement na sinabi ng Department of Foreign Affairs ng DFE na labis ito nangamba sa ang Pilipinas sa development sa gitnang silangan. Iyon sa mga nakalipas na mga oras na kaugnay nito ay naroon at inihimok ng mga bansa ang concern sa parties na ito ay tahakin ang landas ng diplomasya at iwasan po ang lumala ang nasabing singalot ng bansa at kapayapaan sa seguridad sa riyon. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng ahensya na kapatuloy ang ng gobyerno ng Pilipinas ang itong mga prioridad na ito as para naman sa kapakanan ng ating mga OFW o kaligtasan ng mga Pilipino sa nasabing riyon. Nakahanda din niya ang mga embahada ng Pilipinas sa riyon para magbibigay ng kaukulang tulong para naman sa Pilipinong nasa kanilang jurisdiction. So ibig sabihin mga kabig time ay hindi ho kailangan na tayo po ay malungkot dahil ang gobyerno ay isa yan sa mga tutulong sa ating makababayan ng mga OFW. Pa ngayon, kahapon ay pinaulanan ulit ng missile ng Iran ang nasabing kampo ng US base dyan po sa Qatar. Ano? So medyo ang mga dinadali ngayon ng Iran, itong mga kampo o base militar ng US mga kabigtan. So dyan tayo medyo irap dahil nga ho sa maapektuhan ng ating mga kababayan o kung mga OFW po natin nagtatrabaho po sa mga lugar kung saan po may mga ganap na mga kaguguluhan. Sana po wag naman na ikaw ay maapektuhan. At sa ating mga kababayan po mga OFW po dyan ay mag-ingat po kayo, no? Kaya nga syempre hindi natin matansan ang oras o panahon o gabi o araw itong sinasagawang paglilipad ng mga missile. Ano? So ingat po tayo sa ating mga kababayan, no? Always pray po tayo na sana po ay matapos na itong singalot ng Iran at Israel, no? At sa pamagitan din po ng US, no? Na ito po ay matigil na ang karahasan, matigil na po ang gera sa ibang bansa at dito sa ating bansa naman patuloy pa rin ang impeachment ni BP Sara mga kabigdan. Arangkada. Balitang Nasyonal. Palabing standard time mga kabigtan, mga oras po natin ay alas 6:31 na po ng umaga. At samantala sa balitang national, DOTR ay mayroong 2.5 bilyong piso subsidy na ikinasana mga kabigtan. Arangkada. Samantala sa balitang national ngayong umaga mga kabigtay ay ang DOTR ay magkakaroon ho ng bilyong fuel 2.5 billion na fuel subsidy ikinakasana mga kabigtay. Arangkada. Inahanda na ng Department of Transportation ng DOTR ang mga guidelines para ho sa gawing pamahagi ng 2.5 billion na fuel subsidy at inilaan sa pamalaan apektado ng problema po ng supply ng langis also dito sa matinding gera sa pamagitan po ng Iran at Israel. May tulong na galing sa gobyerno ay naka-authorize pa rin sa o pina-preferred yung mga guidelines para makuha nila agad-agad ang nasabing 2.5 billion. Magkano kaya na naman ng
konting percentage po dito ng gobyerno kung ano man ito. Ang available sa atin ngayon ay malaki at laki ang hawak natin o makatanggap nila. Ayan ayon nga naman kay Department of Transportation ng DOTR, Secretary Benson Dizon sa media interview nito. Kaugnay dito nanawagan naman si Dizon sa mga operator ng mga transport group na wag nang magprotesta. Bakit nga? Lalo ho sa parating na tulong na pinautos naman ni Ferdinand Marcos. Ang tanong, isang araw lang po yan. Sus ko, ano ka ba naman? O bibigyan mo nga ng fuel na halagang 2,000 o 1,000 pesos. Ang nasabing mga transport na yan, yung may mga bayari. Sus, Diyos ko sir, isang araw na po yan. Bakit hindi nyo ilaan itong 2.5 billion na programa, na mga programa na pakinabangan po ng ating mga kababayan na tuloy-tuloy, hindi po gasolina. Ang gasolina po ay isang araw na lang, 3 araw ubos po yan. Kaya hindi nyo dapat ilaan ninyo itong DOTR, ilaan ang programa o livelihood program na panghabang buhay ng ating mga kababayan na walang ubos ang biyaya. Yan dapat ang gawin ng DOTR. Hindi yung bibigyan mo ng gasolina ang ating mga tsuper at sabihin pa naman dito na wag na ho kayong mag-rally dyan, wag na kayong dahil nga ho sabi nga utos ni Ferdinand Marcos Jr. Hindi ako sang-ayon sinasabing 2.5 billion na fuel subsidy para ho ikakasa ito ay pamigay sa ating mga transport. Hindi ho asang-ayon ako dito kung livelihood program na habang buhay na papakinabangan ng ating mga kababayan dito pagdating sa hanap buhay. Diba? Ay ito, pagka nakita mo itong 2.5 ay babigyan gasolina, ano ang gagawin mo? Baka mamaya yung pagbiyahe mo lugi ka pa, hindi pa umabot dun sa boundary na sinasabi mong target. Dapat hindi ganun, At samantala mga kabig time, nawagan ako sa mga operator. Nawagan ako sa mga operator sabi sa mga transport group na wag na po ang magprotesta. Bakit hindi magprotesta? Talaga naghihirap na nga ang sabi nga dito ay tutulong daw parating itong mga tulong na parating at ito ay inutos daw ni ilabas na ng subsidy ni Pangulong Marcos. Matadaang Merkules ay tiniyak ni Pangulong Marcos sa publiko na ito ay magkakaloob ng fuel subsidy kasunod dito sa pagtaas po ng presyo ng langis dahil nga ito sa kaguluhan sa pamagitan po ng Israel at Iran. Una dito sinabi ng Department of Energy ng DOA na posibleng ito magkaroon ng oil price hike mula sa 250 hanggang 480 ngayong linggo at dahil nga sa naturang kaguluhan. Inanunsyo naman ng mga kumpanya ng mga langis ng oil price na adjustment tuwing araw po ng Martes. Ngayong araw tuwing Martes po yan ay papatupad naman ang kinabukasan ang araw ng mga pagtaas ng presyo ng gasolina. Diba? Kaya nga mga kabig time, ito po yun. Pagtaas po ng gasolina ay sabay bawi po ng susunod na linggo. Kunwari at tatapyas ng kaunti, pagbalik naman po nito ay bawi pa rin. Ang sistema kasi dito, oto-oto ang nangyayari ngayon. So ngayon, sinasabi po nila, magtaas po ng ilang sentimos. Palagay natin na 1.50 sentimos. Sa susunod na araw ay bababa ito ng 1.20 o 10 sentimos ang binababa. Yan po ay yung target ng nakarang araw. Yun ay lumunsad, umusad konti. Yan ho ay nabawi na po ng nasabing discount itong fuel yung mga ating gasolina ginagamit sa inyong mga uri ng mga sasakyan kahit anong sasakyan yan po mga big time style estratehiya lang po yan parang buy one take one sabi buy one take one bumili ka ng isa ayan po ay libre ng isa hindi ho bayad na po yan buy one take one kaya sabing kaya buy one take one. Maganda lang po pakinggan dahil nga sa buy one take one. At syempre tayo mga Pilipino, pag sabi, wow, may libreng isa. Iba kasi yung tinatabing bigay, Iba pa yung sinasabing, ay wow, libre. Iba pa yung sinasabing, wow, free. Bibili ako ng isa, meron pa akong isa, isaan ka pa. Yan po, sa realidad mga kabigte, bayad na po yan. Yan po ay pang-akit o marketing strategy ng mga mall. Kung saan man itong mga negosyante na merong tinatawag na buy one take one. Ang gasolina ganyan din. Pagka merong mataas po ang presyo ng gasolina, kunwari, ang gasolina ngayon ay 56.70.
Pero dun sa profit o target o margin nito, yun talaga ang dapat. Ano? Yan po ay ang target to nila, yun nasa 10. Magdagdag ng 10, bawas ng 10, kuha at kabig pa. Utay-utay nila, magtaas ko, no? Yun na naman, umpisa. Ayan po, walang lugi ang nasabing mga kumpanya. Di ba ang sabi po nila logi, di wag na lang silang ika nga po ang magnegosyo. Pag logi-logi sila, no? Di ba? Ay nako, totoo yan tawa-tawa ka dyan Yan po ang realidad po yan. Pagka logi-logi, wag na po kayong bumenta. Kasi logi di ba? Huwag naman gayon, no? Huwag nating samantalain ang ating mga kababayan, ha? Lalo po sa ating mga tsuper na ito ang hanap buhay, ano? At itong magkano naman kaya ang kickback dito sa 2.5 billion na fuel subsidy, imposibleng wala. Imposibleng wala. Sana all. Diba? Ayun po mga bigta, mga oras po natin sa inyo mga orasan ngayong umaga ay alas 6:39 na po ng umaga. Standby sa ating mga balita. At kasama ho natin maya ang ating mga big news reporter, ano? Maghahatid ng balita at serbisyo publiko po sa inyong lahat, ano? At bago po ang ating balitaan ngayong umaga ay ating pong pakinggan itong ating mensahe ni Mayor Nestor, ano? Natanawan po na dyan po sa bayan po ng Talisay, no? Samantala, no, bago natin papasukin ang ating mga report ng ating mga patrol, ito po ang mensahe ni Mayor Nestor Natanawan ng Talisay, Batangas. Mayor, magandang umaga. Of course, pangalawang term po ninyo dito sa bayan ng Talisay. Ano po masasabi sa overwhelming na support ng inyong mga kababayan dito sa inyong bayan po? Ako'y nagpapasalamat sa aking mga kababayan sa aking nakatapos na halalan at napatunayan na bayan ng Talisay ng aking mga kababayan handa sa pagbabago. Ano po yung mga bagay na sa tingin natin ay aabangan ng ating mga kababayan sa pangalawang term ninyo? Alam namin na napakasipag nyo nung nakaraan. Ano pa po ang inaabangan ng ating mga kababayan dito? Mga kababayan namin ay makakaasa na hindi lang ang pag mag-eleksyon ako magsisipag at yung mga proyekto na makakabuti sa lahat ng aming mga kababayan ay yun ang aming pagpapatuloy. At ang mga proyekto magagaling nasyonal ay gagawa namin ng paraan na makarating dito sa bayan ng Talisay upang mapakinabangan ng Talisay. Isa po sa personality na nakita namin dito ay inyong napakababang loob bilang isang mayor. Sa tingin nyo ba ito yung naging key or susi para kay nanalo bilang sa pangalawa ninyong term? Ang susi sa pagkapanalo ko rito ay di yung mga ginawa naming mga bagay na talagang nakalaan para sa mga kababayan namin dito sa Talisay at hindi personal na interest lamang. Para lang sa kabutihan ng mga kababayan namin, lalo-lalo na sa mga kabataan susunod sa amin. Personal na mensahe po ninyo sa mga taga-suporta ninyo dito sa bayan ng Talisay? Sa mga taga-Talisay na sumuporta sa aming kampanya at patuloy na nasuporta sa mga gagawin namin, ay makakaasa lahat na hindi man kami nangangako, pero yung lahat ng pwedeng maibigay, galing sa lokal na pamahalaan, pilitin namin may parating sa mga kababayan para mapanginabangan nila. Maraming salamat po muli. Maraming salamat po, Mayor Nestor Dino. Thank you. Mayor. Yan po ang tinig ni Mayor Nestor Natanawan ng Talisay, Batangas. Mabuhay po kayo, Mayor, and congratulations! Wow! Congratulations! At syempre, katapos po lamang ng Tilapia Festival, yan naman po sa bayan ng Laurel, Batangas. At ating pong pakinggan din ang mensahe naman ni Mayor Lindon Brosi, yan po sa Laurel, Batangas, mga kabig time. Ito po sa bayan ng Laurel. Pero ano masasabi niyo sa overwhelming support ng inyong mga kababayan? Unang-una, bumabati po ako ng isang magandang araw
sa ating lahat, lalo tigit sa aming po mga kababayan dito sa bayan ng Laurel. Ako po ay siyempre natutuwa at talaga namang suporta po ng aming mga kababayan na ibigay po muli para po sa aking pangalawang term mayor ng bayan ng Laurel. Mayor, ano po ang sa pangalawang term po ninyo, ano po ang uunahin ninyo ngayon mga programa? Ito po ay dati naka-line up na at ngayon ay naka-line up na. Ano ang uunahin ninyo sa second term niyo ulit sa pagkapanalo ninyo? Ito nga po at kami maraming programa ulit sa ulan. Ako sa ngayon ay maraming pinakakinabangan ng aming mga kababayan. Lalo po yung mga kabataan Laurelenyo na kami po ngayon ay meron kolehiyo na sa kauna-unahang taon ay tinayo po namin dito sa aming bayan kung saan may tutpunta ang mga mag-aaral ng kabataang mamamayan ng bayan ng Laurel ang nakakapag-aaral po ng libre na wala pong pinapayaran and it's by local na kabataan. Ano po sa tingin nyo naging susi at muli ito ay naindigang ihalal ng inyong mga yung po ating sapat na paglilingkod para sa aming mga kabayan. Talagang sinasabi ko talaga na ultimong piso na pondo ng lokal na pamahalaan. Ang gusto po natin ay pakikinabangan ng aming mga kababayan. Pero pagkatapos itong Dilata Festival, ano yung pagkakaiba noon na nakaraang taon at saka ngayon yung binigyan yung presentation sa ating mga kababayan dito sa Laurel at sa buong Batangas? Ngayon po ay bali ito nga po. Sinagawa po natin ang aming vote-taking para po sa pangalawang termino namin. Kasama po namin yung mga new elected official na nagwagi ngayon nakaraang halalan. At tayo naman po ay may ginaganap nung pangatlong araw na rin po ngayon ng aming 56th founding anniversary ng Bayan ng Laurel. Na kung saan ginaganap din po namin ang 7th Tilapia Festival na kung saan ay pangunahing hanap buhay ng aming mga kababayan at kung saan binibigyan po namin ng patin ang pag-aalaga ng aming sa pispan ng tilapia. Ano po ang inyong personal na mensahe sa mga kababayan? Unang-una, maraming salamat po sa aking mga kababayan dito sa bayan ng Laurel at sa pangalawang pagkakataon na muli po nila akong pinagkatiwalaan at kasama po ang aking Vice Mayor-elect Franton Buse kung saan siya po ay magiging kaagapay ko, magiging katulong ko para makapagpatupad ng mga programa na kung saan ay kailangan at alam po namin na kailangan dito sa aming bayan. Sa labing Sunday time mga kabig time, ang oras po natin alas 6:46 po ng umaga. At dyan po ang ating panayam kay Mayor Lindon Bronsi po ng bayan po ng Laurel, Batangas. Mabuhay po kayo, Mayor. At samantala, tanggapin natin report mula naman sa Patrol number 10, Jumar Abdol mula naman sa Mindanao sa kanyang balita ngayong umaga. Samantala sa balita ni Patrol number 10, Jumar Abdol, payong-payong driver ay arestado sa bypass operation naman sa Cotabato City.
Alright, balikan natin si Jomar Abdol sa kanyang balita ngayong umaga. Jomar, standby sa iyong report. Patrol Report. At papasukin natin si Jomar Abdol. Jomar, magandang umaga. Ibalita mo. Magandang umaga mga kabintay para sa Big News ngayon, Mindanao. Arestado ang isang driver ng payong-payong sa isang bypass operation sa Purok Bronce, Barangay Poblacion 2 sa Cotabato City noong araw ng Miyerkules, Hunyo 18 ng taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Amir, 39 anyos, na residente sa nabanggit na lugar. Sa ulat ng Cotabato City Police Office, nakumpiska mula kay Amir ang isang pakete ng hihinalang shabu na may timbang 5 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nakuha rin ang isang Badja motorcycle na ginamit umano ng suspect sa illegal na transaksyon. Matapos ang ikinasang operasyon, agad na dinala si Amir sa Cotabato City Police Office para sa pagsasagawa ng kaukulang investigasyon at paghahain na rin ng kaukulang kaso. Naharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang panawagan ng Cotabato City Police Office sa publiko na makipagtulungan sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Hinihikayat nila mga mamamayan na magbigay ng impormasyon ukol sa mga individual na sangkot sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Sinisiguro rin ng Cotabato City Police Office ang proteksyon sa mga magbibigay ng impormasyon. Ang matagumpay na bypass operation ay isa lamang sa mga patuloy na pagsisikap ng pulisya upang supuin ang illegal na droga sa Cotabato City. Para sa Big News ngayon, Pilipinas, Patrol numero 10, Jomar Abdul. Patrol Report. Police Report. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balita totoo. Arangkada Balita. Walang pinipiling panahon ang sakit ng dengue. Tag-ulan man o tag-araw, huwag hayaang dumami ang lamok sa inyong lugar. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan. Ang dating 4S kontra dengue, lalong pinatibay. Mag-5S na! Una, search and destroy mosquito breeding places tulad ng mga lumang gulong, paso, balde, at drum. Pangalawa, secure self-protection tulad ng pantalon, long sleeve na damit, at mosquito repellent. Pangatlo, seek early consultation lalo na kung may simptomas na ng dengue tulad ng mataas na lagnat, sakit sa kasukasuan, at pananakit ng likod ng mata. Pang-apat, support fogging and spraying only on hot spots areas. Pang-lima, sustain hydration lalo na kapag nilalagnat dahil sa dengue. Laging tandaan ang 5S para iwas dengue. Search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas, and sustain hydration. Ang dengue, nagbabanta. Mag-5S para laging handa. Isang palaala mula sa Department of Health at manhimpilan nito. Malaming standard time mga kabig time, oras po natin ay alas 6:52 na po yung umaga. At samantala mula naman sa South Cotabato Patrol number 14, Christian Bon Valdebeso sa kanyang balita, Mayor Timmy Gonzales at Vice Mayor Cesar De Sila ay nagpapasalamat sa mga panalangin sa kanilang kaligtasan. Alamin natin ang update mula kay Patrol number 14, Bon Valdebeso. Bon, standby. Patrol Report. Yes, Bon, magandang umaga. Ibalita mo.
Magandang umaga mga kabigtay, para sa big news ngayon sa South Cotabato. Nagpaabot ng taus-pusong pagpapasalamat sina Mayor Timmy Joy G. Torres Gonzales at Vice Mayor Cesar Dasilaw sa bayan ng Tagtangan, South Cotabato sa lahat ng panalangin para sa kanilang kaligtasan noong sila ay nasa Israel para sa isang opisyal na study visit. Sa nagawang press conference, binahagi na dalawang opisyal ang kanilang naging karanasan sa gitna na tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, kung saan sumiklab ang pagpapalipitan ng missile attack habang sila ay nasa nasabing bansa. Malalang may higit na 21 opisyal mula sa Pilipinas ang nasa Israel sa panahon na yon at para madurang study visit. Sa kabilang sina Mayor Gonzales at Vice Mayor Dasilaw, at nilinaw naman ni Mayor Gonzales na wala silang natanggap na anumang espesyal na trato at dumaan sila sa tamang proseso sa pagligtas na tulad ng iba pang mga kalahok sa aktibidad, na nanawagan din ang dalawang opisyal sa publiko na paipanalangin ang mga parehong panig sa Israel at Iran upang magkaroon sila ng maayos na resolusyon sa sigalot at tuluyan matigil ang kahuguluhan sa rehiyon. Ang kanilang biyahe ay bahagi ng isang opisyal na programa at naglalayong palawakin ang kaalaman sa lokal na opisyal sa larangan ng agrikultura at food security sa pamagitan ng international exposure benchmarking upang mapabuti ang serbisyong publiko sa bayan ng Tagtangan. Para sa Big News ngayon na Pilipinas, Patrol number 14, Christian Von Valdivieso. Patrol Report. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Palabang standard time mga kabigtay, mga oras po natin sa inyong mga orasan ay alas 6:55, 5 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Samantala, tanggapin itong report mula naman sa Mindanao Patrol number 12. Bert Lau sa kanyang balita ngayong umaga, itong Wangding Tiyam ito namahagi ng mga sapatos para naman sa mga estudyante ng Ampatuan Elementary School sa Barangay Ampatuan sa Boldon, Maguindanao del Norte. Congratulations mas maganda itong programa. Alamin natin ang update mula kay Patrol number 12, Bert Lau. Standby. Patrol Report. Mula sa Mindanao Patrol number 12, Bert, magandang umaga. Ibalita mo. Magandang umaga mga kabig time. Para sa videos ngayon, Mindanao, namahagi ng mga sapatos ang Marine Landing Team 2 sa mga mag-aaral sa Ampuan Elementary School. Sa naging panayam kay School Principal Alea Opia Imam, nagpapasalamat ito sa hanay ng Philippine Marines sa pamamahagi ng mga sapatos sa mga estudyante sa nasabing paaralan, kung saan ay napakaraming mga estudyante ang nabigyan ng mga sapatos. Samantala, ang nasabing paaralan ay napakaraming mga estudyante ayon kay School Principal Alea Opia Imam, kung saan ay kulang sila sa school building. Nananawagan din ang mga ito sa pamunuan ng MBHTE BARM na sana ay bigyan sila ng school building para sa mga estudyante ng Ampuan Elementary School dahil hindi umano sapat ang kanilang school building sa dami ng mga estudyante sa lugar. Dagdag pa nito na kulang rin sila sa school teachers dahil hindi sapat ang mga guro sa dami ng mga estudyante na nag-aaral sa nasabing paaralan. Papasalamat naman si School Principal Alea Opia Imam sa buting Mayor ng Bayan ng Boldon sa Maguindanao del Norte sa ibinigay na buong suporta ng LGU Boldon para sa kanila. Samantala, nananawagan din ang School Principal sa lahat ng mga magulang na dapat lahat ng mga bata na pwede nang mag-aral ay dapat nang magpatala sa Ampuan Elementary School dahil hanggang sa June 30 lang umano ang pwedeng magpatala sa nasabing paaralan.
para sa Big News Ngayon Pilipinas. Patrol number 12, Bert Lau. Patrol Report. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balita totoo. Arangkada Balita. Philippine Standard Time mga kabigtay, mga oras po natin sa inyong mga orasan. Oy, alas 6:59. Isang minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Good morning! Samantala, tanggapin natin ang report mula naman sa patrol number 29. Melchor Beles mula po dyan sa Northern Mindanao. At sa kanyang balita ngayong umaga mga kabig-time, kauna-unahang salog ng Vice Mayor sa Bukidnon ay nangakong isusulong ang programa at interes para naman dito sa mga ating mga kababayan at ating mga kapatid na mga katutubo dyan po sa Bukidnon. Alamin natin ang update mula kay Patrol number 29. Mel Beles. Mel, standby! Patrol Report. Yes, Mel, magandang umaga. Ibalita mo. Magandang umaga sa iyo, Bong. At narito ang balita para sa Big News Ngayon Pilipinas, Northern Mindanao. Si Mary Ann Mia Angit, ang kauna-unahang babaeng mula sa tribong Matigsalog ang nahalal bilang vice alkalde ng Kitaw-Taw Southern Bukidnon, ay nangakong isusulong ang karapatan ng mga katutubo sa pamagitan ng makataong batas at inklusibong pamahalaan. Ipinangako ni Angit na palakasin ang papel ng Indigenous Peoples Mandatory Representative or IPMR sa Sangguniang Bayan at makipagtulungan sa mga ahensya tulad ng National Commission on Indigenous People or NCIP upang maisama ang mga usaping IP sa mga plano ng lokal na kaunlaran. Binigyan din niya ang pamana ng mga katutubo ay dapat igalang hindi lamang sa seremonya kundi sa konkretong mga patakaran at programa. Narito ang kanyang pamahayag. I will ensure that our IPMR has a strong platform in the council and work with national agencies to mainstream IP concerns such as the NCIP. We will lobby legislations if needed. In local development, we will mainstream IP concerns in local development plans. Our heritage must be honored, not just in ceremonies but in policy. At pinahayag din niya ang buong suporta sa agenda ni Mayor Edwin Abucayan para sa inklusibong pagunlad na anyay kapareho ng kanilang layunin bilang magkapartido. Bilang vice alkalde, sinabi ni Angit na magiging tulay siya sa pagitan ng sangay na hekutibo at lehislatibo sa pamagitan ng pag-align ng mga prioridad, pagtutok sa budget, pagripaso sa mga programa at pagkipag-ugnayan sa mga komunidad upang masigurong walang maiiwan. Mayor Abucayan and I share a common vision that development must reach all corners of Kitaw-Taw, especially our farthest and most underserved communities. I see my role as a unifying bridge, supporting and aligning legislative priorities with the executive agenda of Mayor Edwin Abucayan, whether it's through budget support, program evaluation, or community dialogues. I will help ensure that every initiative leaves no one behind. Nagpaabot rin ng taus-pusong pasasalamat si Vice Mayor Angit sa kanyang mga taga-suporta, lalo na sa kanyang mga magulang, mga kapatid, asawang si Gifrel at anak nilang si Juancho na kanya'y ring inalay ang bagong mandato. Nangakong magsisilbi siya para sa mas maliwanag na kinabukasan ng lahat ng kabataang Kitaw-Tano. Mula dito sa Kitaw-Taw, Southern Bukidnon, Northern Mindanao, ito si Mel Beles para sa Big News Ngayon Pilipinas. Maayong buntag kanatutaran. Magandang umaga sa iyo, Bong. At Patrol Report. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras,
may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balita totoo. Arangkada Balita. Following standard time mga kabigtan, mga oras po natin sa ating orasan, alas 7:03 na po ng umaga. Samantala mula naman sa patrol number 20, Jordan Sambas ng Bicol Region sa kanyang balita. Ngayong umaga itong mahigit sa 1,300 na mga Wi-Fi site na itatayo sa Bicol sa ilalim po ng broadband ng masa program ni Bangolong Marcos. Alamin natin ang programa hatid sa atin ni Patrol number 20. Jordan Sambas ng 106.9. FM po dyan sa Bicol. Jordan, standby sa iyong balita ngayong umaga. Yes, Kuya Jordan, magandang umaga. Patrol Report. Yes, Jordan, magandang umaga. Ibalita mo. Maray na aga mga ka-big time, umabot na sa 1,332 free Wi-Fi for all sites o hotspot ang naitayo sa buong Bicol Region sa ilalim ng broadband ng masa program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa ulat ng Department of Information and Communication Technology, batay sa pinakaling datos, kabuang 517 lokasyon sa rehiyon ang nabigyan ng libreng internet access, kabilang na mga paaralan, parke, barangay at municipal halls at iba pang pampublikong lugar. Pinangunahan ng Camarines Sur ang may pinakamaraming benepisyaryo na may 234 lokasyon at 610 Wi-Fi sites. Sinundan ito ng mga sumusunod na iba pang lugar sa rehiyon ang nagkaroon ng free Wi-Fi for all. Ang Sorsogon ay mayroong 118 lokasyon, 284 sites, Albay 72 lokasyon at 166 sites, Masbate 73 lokasyon, 125 sites, Camarines Norte 61 lokasyon at 135 sites, at ang Catanduanes naman ay mayroong 12 na lokasyon at 12 sites. Layunin ng programang ito, palawakin ang digital inclusion at dalhin ang benepisyo ng teknolohiya sa mga kanayunan sa pamamagitan ng libreng internet para sa bawat Pilipino, alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Ayon sa DICT Bicol, target nitong maabot ang mahigit 1,500 libreng Wi-Fi sites sa rehiyon bago matapos ang 2025. Para sa videos ngayon, Pilipinas, Patrol number 20, Jordan Sambas. Patrol Report. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balita totoo. Arangkada Balita. Walang pinipiling panahon ang sakit na dengue. Tag-ulan man o tag-araw, huwag hayaang dumami ang lamok sa inyong lugar. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan. Ang dating 4S kontra dengue, lalong pinatibay. Mag 5S na. Una, search and destroy mosquito breeding places tulad ng mga lumang gulong, paso, balde, at drum. Pangalawa, secure self-protection tulad ng pantalon, long sleeve na damit, at mosquito repellent. Pangatlo, seek early consultation lalo na kung may simptomas na ng dengue tulad ng mataas na lagnat, sakit sa kasukasuan at pananakit ng likod ng mata. Pang-apat, support fogging and spraying only on hot spots areas. Pang-lima, sustain hydration lalo na kapag nilalagnat dahil sa dengue.
Laging tandaan ang 5S para iwas dengue. Search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas, and sustain hydration. Ang dengue, nagbabanta. Mag 5S para laging handa. Isang palaala mula sa Department of Health at manhimpilan ito. Following standard time mga kabig time, ang oras po natin sa inyong orasan alas 7:09 na po ng umaga. At ating pong antabianan ng report naman yung patrol number 17 na 1 si Saranza sa kanyang balita ngayong umaga. And mula po dyan sa Davao City at medyo hindi pa natin makontak si Wednesday. Standby sa iyong balita ngayong umaga. At siyempre mga kabig tayo bang hinintay po natin si Wednesday. Okay, nandiyan na ba sa kabila si Madam Auntie Wednesday? Wednesday, standby sa iyong balita ngayong umaga. Alright, balikan natin si ONC Patrol number 17 mula sa Davao City. Ang itong kanyang balita, team tumutok sa pag-set up ng mga paaralan para sa disaster and preparedness. Maganda to para sa ating mga kabataan na ika nga po ay nag-aaral para sa mga pagdating sa safety, sa mga measuring. Alamin natin update mula sa Patrol number 17 mula sa Davao City. Wednesday, standby. Patrol Report. Yes, Wensi, mayong buntag, ibalita mo. Magandang umaga mga kabig time para sa Big News ngayon na Davao City. Ang Office of the Civil Defense Davao Region ay tututukan sa pag-set up ng incident management team sa bawat paaralan bilang bahagi ng kampanya nito sa school-based disaster preparedness. Ito ay alinsunod sa katatapos na National Simultaneous Earthquake Drill sa rehiyon. Ayon kay OCD Regional Director Ignar Dayang Hiranga, kailangang bigyan ng espesyal na atensyon ang mga paaralan sa panahon ng mga sakuna tulad ng lindol, lalo na ang mga mag-aaral na isa sa mga pinaka-vulnerable sektor sa panahon ng kalamidad. Bukod sa regular na earthquake drill, ipinunto din ang OCD na mahalagang magkaroon ng incident management team sa bawat paaralan upang mas mabisang tumugon sa panahon ng emerhensya, partikular sa pagpapadali ng pagligtas at paggabay sa mga mag-aaral sa mas ligtas na mga lugar. Gayunpaman, umaasa si Dayang Hirang na mas maraming paaralan ang lalahok sa kampanya at hindi lamang mga paaralan sa ilalim ng DepEd. Nagbabala ngayon ang opisyal na maging mapagmatiyag dahil maaaring mapanganib ang epekto ng lindol, lalo na kung ito ay magmumula sa Philippine Trends na matatagpuan sa silangang bahagi ng Davao Region. Para sa Big News ngayon, Pilipinas, Patrol number 17, Wensi Saranza. Patrol Report. Ronda Balita. Arangkada Balita.
Ay, hindi ako nagmamadali Good morning. Good morning. Syempre wala tayo kahapon, so hindi tayo nagmamadali. Happy birthday! Happy birthday! Sa lahat may mga birthday ngayong umaga, good morning sa inyo. Kamusta po ang inyong mga buhay-buhay? Alang oras natin mga kabig time. Alas 7:13 na po ng umaga. Kamusta? Sana all. Sana all pa rin. Sana all. Ay nako, kamusta po kayo at gandang umaga po sa inyo lahat. Medyo maulan po ang ating panahon ngayon, ang ating sistema. Hopefully ay maayos ba ang inyong mga kalagayan sa bawat lugar, kung saan man po kayo ngayon, ano? Masarap mag-almusal ng tuyo, itlog at with matching kape, ganon. Masarap. Di nga. Totoo naman, di ba? Ganon. Oo. Masarap mag-almusal pag mga tuyo or your tinapa, di ka? At itlog na nilabo or itlog na side up. Ganon. Oo. At syempre, the matching sinangag na di katutak kang kadami-daming bawang. Di nga. Yes, kung ikaw ay akin, tayo pa rin habang buhay. Ganon. Happy birthday, Happy birthday! Happy mga birthday po dyan. Yes, good morning. At syempre ang oras ay 7:15. Thank you so much sa ating News Public Affairs, sa ating mga kasama araw-araw dito sa Big News ngayon, Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat and good morning. Good morning! And of course, gandang umaga kay Patrol number 10, Junior Aldon. Kaya Patrol number 14, si Bon Balbeso muna sa South Cotabato, and Patrol number 12, Bert Lau. And Patrol number 29, Melchor Balas. Mula po dyan sa Northern Mindanao. And Patrol number 20, Joran Sampas mula sa Bicol. And Patrol number 17, Wansi Saransa ng Davao City. Right? Maraming salamat sa inyong pagtutok ko dito sa ating programa sa Arangkada Balita ngayon nationwide. Maghahatid ng balita at serbisyo publiko sa ating mga kababayan mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At syempre sa ating mga kabig time po dyan sa 106.9 sa BNB News, 94.3 dyan po sa Rizal, 106.1 po dyan sa Tacloban. Magandang umaga! Good morning! Sa lahat ng mga social media account po natin, of course, don't forget share, like and follow. I-follow yung aming page sa Big News Ngayon Pilipinas, Big News Ngayon Batangas, and Big News Central Mindanao, Big News Bicol, at Big News Davao and Big News South Cotabato. Sa lahat ng mga Big News page na ikaw po ay laging updated, and sa Central Mindanao and Big News sa Mindanao, right? Yan po ang ating mga kasama sa ating mga reporter at sa iba-ibang mga lugar na ating pong kasama. Maraming salamat po sa inyong lahat dito sa Big News Ngayon Pilipinas, and God bless sa inyong lahat. And see you tomorrow dito sa ating balitaan sa Arangkada Balita nationwide. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kabig time. Big time pong napuno. Nagpupugay ng isang magandang umaga. Good morning! Sa inyong lahat, and God bless. See you tomorrow again dito sa ating balitaan sa Arangkada Balita nationwide. Magandang umaga. At antabayanan ninyo ang kasunod na mga araw, ang ating mga big news, news correspondent, or ito sa ating mga intern OJT, ang kanilang mga balita, no? Ito sa Balitang Tanghali, Balitang Hapon. Abangan pa ninyo ang ating mga reporters, ang mga patrol ng big news ngayon. Bye-bye and good morning sa inyong lahat.